Maraming mga Filipino inventors na hindi nabigyan ng nararapat na pagkilala at credit sa kanilang mga imbensyon. Sa halip na makilala at mapuri sa buong mundo, ang ilan sa ating mga bayani ng agham ay na-disregard at ang iba pa nga ninakawan pa ng ideya. Kaya ngayon, kilalanin natin ang mga genius na ito at ilahad ang kanilang mga kwento sa buong mundo. Tara't samahan niyo ko sa pagtalakay ng top 5 Filipino inventors na ninakawan ng credit sa kanilang inimbento. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe, i-click ang notification bell para sa mga bagong kaalaman. Number 5. Engineer Daniel Dingal, ang water-powered car. Noong 1969, ipinakilala ni Daniel ang kanyang pinakamahalagang imbensyon, isang kotse na kayang maglakbay gamit ng tubig bilang fuel. Ang prinsipyo ng kanyang imbensyon ay gumamit ng electrolysis upang i-separate ang hydrogen at oxygen mula sa tubig at gamitin ang hydrogen bilang fuel. Ang ideya ay isang breakthrough sa larangan ng renewable energy, pero hindi ito binigyan ng sapat na pansin ng mga eksperto at gobyerno. Maraming mga eksperto ang nagduda sa feasibility nito at imbis na magbigay ng suporta, tila tinangkang patahimikin ang proyekto. Dahil dito, nanatiling undiscovered ang kanilang teknolohiya na mas malaking saklaw. Hanggang ngayon, marami pa rin mga Pilipino ang naniniwala na siya ay ninakawan ng credit para sa kanyang imbensyon. Kung ito ay nakatanggap ng sapat na atensyon, malamang ay isa na ito sa pangunahing solusyon sa problema natin sa fossil fuels ngayon. Number 4. Dr. Abelardo Aguilar, ang erythromycin antibiotic. Si Dr. Abelardo Aguilar mula sa Iloilo ay hindi lamang isang ordinaryong doktor, kundi isang pioneer sa medisina. Noong 1949, habang nagsasagawa siya ng mga eksperimento sa mga microorganisms, natuklasan niya ang isang antibiotic strain mula sa soil bacteria na pinangalanan niyang erythromycin. Ang erythromycin ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa paglaban sa mga bacterial infections at naging isa sa mga pinaka-importanting antibiotics na ginagamit sa buong mundo. Pero alam nyo ba na ang malaking pharmaceutical company na Eli Lilly mula sa United States ay siya pang nagpatent ng gamot at hindi binigyan si Dr. Aguilar ng kahit anong credit? Marami ang nagsasabi na si Dr. Aguilar ay hindi nabigyan ng recognition dahil hindi siya nakipag-ugnayan sa tamang ahensya sa tamang panahon. Pero may mga eksperto pa rin nagsasabing ninakawan siya ng credit dahil sa hindi tamang acknowledgement. Number 3. Gregorio Zara, video call at solar-powered airplane. Si Gregorio Zara ay isang genius Filipino inventor at engineer na nagbigay ng napakabigat na kontribusyon sa teknolohiya, ngunit hindi ito gaanong napansin na buong mundo. Noong 1955, siya ang unang nakaimbento ng isang video phone, isang technology na nagpahintulot sa mga tao na magkausap at magkita sa pamamagitan ng telepono. Mas maaga pa ito kaysa sa kay Alexander Graham Bell at sa mga modernong video conferencing apps na ginagamit natin ngayon. Hindi lang yan, si Zara rin ay unang nakadevelop ng solar-powered airplane, isang proyekto na makikita natin ngayon bilang isang bahagi ng mga effort sa pagdevelop ng green energy. Kahit na mahalaga ang kanyang mga imbensyon, hindi siya nabigyan ng tamang credit sa kanyang buhay. Maraming mga nakatataas ng mga institusyon nang hindi binigyan ng halaga ang kanyang work, kaya hindi siya gaanong nakilala sa buong mundo. Number 2. Agapito Flores, ang fluorescent lamp. Ang ating number 2 ay si Agapito Flores, isang Filipino engineer na madalas ay hindi kilala bilang ang true inventor ng fluorescent lamp. Noong 1930s, sinasabing si Flores ang unang nakaimbento ng isang gas discharge lamp na may fluorescent coating, isang technology na naging pangunahing bahagi ng ating modernong lighting system. Number 1. Roberto Del Rosario, karaoke machine. At ang ating number 1 ay walang iba kundi si Roberto Del Rosario, ang tunay na inventor ng karaoke machine. Alam natin na ang karaoke ay isang malaking bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Ngunit hindi natin alam na marami na ang tunay na nakapatent ng karaoke machine ay ang Filipino inventor na si Roberto Del Rosario. Noong 1975, ipinakilala niya ang sing-along system, isang audio device na may -1 music upang makapag-karaoke ang mga tao. Sa kabila ng kanyang naunang patent, ang Hapon na si Daisuke Inoue ang nakilala bilang inventor ng karaoke kahit hindi siya naging nagpatent ng kanyang imbensyon. Si Del Rosario ang may legal patent at ang kauna-unahang may karapatan sa teknolohiya ng karaoke. Ngunit siya hindi nakilala sa buong mundo tulad ng Hapon na si Inoue. Kung titingnan, masakit isipin na ang mga imbensyon ng ating mga kababayan ay hindi nabigyan ng nararapat na recognition at may ilan pang ang ninakawan ng credit. Pero huwag nating hayaang mawala ng saysay ang mga kwento ng ating mga Filipino inventors. Huwag kalimutang mag-like, comment at share, mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mga bago pang kaalaman.